bakante rito. Wala na pong iba. Kapag ang pag-uusapan po natin ay hindi nakatotohanan, hindi na po ako sasali doon. Yun lang pong masasabi ko. Maraming salamat po. Papangalawahan ko lang yung sinabi ni Sen. Pasensya na kayo. Yung frustration, we're human. Kasi sabi mo, media, parang lahat na eh. Hindi ko nila lahat. Kasi, you know, I'm coming from deep Galing pa ba sila sa frustration. mismong main road o main avenue ng EDSA o dyan sa parteng likurang area? Sa may left side po namin ay patuloy na may mga dumadaan, may mga kababayan po tayo na patuloy na dumarating. Sa kabilang side, bagamat mahirap po ang pagdaan ng mga sasakyan, ay meron din po mga kababayan natin na patuloy po ang pagtungo dito po sa venue. Nabanggit mo kanina, no, medyo bumubuhos ang ulan. Sa ngayon ba ay maulap diyan o maaraw? Anong sitwasyon? Na Emiliel, kaya lalo pong nakatutulong dito sa mga kababayan natin, hindi na po umuulan, hindi na sila nababasa, hindi rin po masyadong mainit ang panahon po dito po. Kaya narito po sila, nag-enjoy po sila, pinapakita po nila ang kanilang pagkakaisa, ang kanilang damdamin, alang-alang po sa ating pambayan. Pero para doon sa mga baka may mga nagtutungo diyan, no. Ano ba ang mahalagang maipaalala sa kanila para hindi sila masyadong maapektuhan nung pagbuhos ng ulan o kaya ay patuloy sa pagsikat ng araw? Ano yung dapat nilang baunin? Dapat po i-anticipate po nila dahil pabago-bago po ang panahon. Kaya marapat lamang po sa mga kababayan natin na papunta pa po rito sa White Plains Avenue, maghanda na po sila, magdala na sila ng kanilang mga pananggat sa anumang mga pag-ulan o sa malakas o sa mas mainit na panahon para po anuman ang maging sitwasyon po ng panahon dito po sa aming kinalalagyan ay hindi po sila maapektuhan at makapagtaguyod po sila hanggang sa matapos po ito pong isinasagawang peaceful assembly po dito. Okay, maraming salamat sa iyo, kapatid Jem, at mag-antabi pa rin kami ng mga pinakahuling pangyayari at pagbabalita mula po sa inyong grupo. Maraming salamat po, kapatid Emilio. Nasa Liwasang Bonifacio naman si kapatid na Third, maghahatid sa atin ng balita ukol sa kasalukuyang sitwasyon doon. Magandang umaga sa iyo, kapatid na Jimuel. Magandang umaga, kapatid Daniel. Narito po ako ngayon sa Liwasan Bonifacio. Katatapos lang bumuhos yung malakas na ulan kanina. Ngayon po ay tumila na at makikita po ninyo sa aking likuran, kapatid Daniel, muling bumalik yung mga kababayan natin para isigaw yung kanilang damdamin, ilabas yung kanilang hinaing na sana'y mangibabaw yung katarungan, ituyod yung tama. Naglabas ang mga kababayan natin ng kanilang hinaing sa loobin tungkol sa mga nangyayaring katiwalian. Bilang mamamayan, naghahangad din sila, kapatid Niel, na magkaroon ng hustisya at mapanagot ang magasangkot sa nakawan. Ayon sa kanila, nakapanayan namin ang ilan sa mga kababayan natin na umulan man o umaraw ay mananatili sila dito sa Liwasan na Bonifacio para patuloy na iparamdam yung kanilang hangad na sana'y mapakinggan, yung kanilang inaasam na sana'y mapanagot na ang lahat ng mga sangkot sa katiwalian at mangibabaw yung katarungan. Kung maririnig po ninyo, kapatid Daniel, meron po kasing naka-set up po na stage at kasalukuyan po ay meron pong mga nag-perform para magbigay ng kasiyahan at kaaliwan doon sa mga kababayan natin na narito po sa Liwasan Bonifacio. Kung tungkol naman sa trapiko, ay unti-unti pong bumibigat dito ang traffic. Kaya sa mga kababayan natin na narito po sa paligid ng Liwasan Bonifacio, ay kung maaari, iwasan na po ninyo ang dumaan dito para wag po kayong mapinsala, wag po kayong maantala doon sa paghahanap buhay po ninyo, mga kababayan. Kapatid Nenel. Kapatid na Jimuel, ikumpara mo nga lang, no? Mula kanina na pagdating po nyo dyan, tapos banggit ninyo ay umulan hanggang sa ngayon, kung ikukumpara po ba ninyo
nabawasan ba ang bilang ng mga nariyan o nadagdagan pa? Kung bilang ang pinag-uusapan, kapatid Niel, mula kaninang pagdating namin ng alas 3 hanggang sa mga oras ito, para bang walang nangyaring pag-ulan. Napakalakas ng pag-ulan, pero hanggang ngayon, unti-unting dumarating yung mga kababayan natin at dumadami yung mga dumarating dito. At unti-unti rin po sinisigaw nila yung kanilang damdamin at hinaing na dapat mangibabaw yung katarungan at tama. Batay doon sa mga nakaparehong po nyo kanina, marami naman silang mahahalagang gawain din naman, no? Marami silang dapat na gawin. Pero bakit kaya pinili nila na sumama dyan sa peaceful gathering ng ating mga kababayan dyan sa Liwa San Bonifacio? Kapatid Daniel, alam mo, nung nakausap po namin ang ilan sa kanila, makikita niyo po yung pagkadismaya po nila na sa tagal-tagal na panahon doon sa pagsiwalat doon sa mga flood control ay wala silang nakikitang solusyon o nakikitang anumang development. Wala rin silang nakikita pang napapanagot kung sino-sino ang mga involved doon sa Nakawan. Kaya naglaan sila ng oras, ng panahon, sapagkat ayon pa nga sa kanila bilang mamamayan, tungkulin rin nila at pananagutan rin nila na sana mapanagot na ang lahat ng sangkot, maituwid, maitaguyod ang katarungan. Kaya narito sila sa Liwasan at Bonifacio, kapatid Daniel. Kaugnay naman doon sa binanggit po ninyo na nagiging resulta na rin ng pagdami ng mga tao riyan ay yung bumibigat na rin yung daloy ng trapiko. Ano ba ang mahalagang gawin ng ating mga kababayan? Saan sila dapat na dumaan kung ayaw nila dyan sa napakahalagang gawain dyan sa dakong yan? Kapatid Daniel, kailangan iwasan na nila yung nasa paligid po ng Liwasan